Matapos sa mga hamon sa loob at labas ng bansa noong 2025, inaasahang makababawi ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon at aarangkada pa pagdating ng 2027. Yan ang iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pulong kahapon. Si Clazel Padilla sa sentro ng balita. Karagdagang blend at flavor ng kape ang iaalok ng coffee shop na ito sa Quezon City sa darating na Pebrero. Magbubukas din sila ng 2 bagong branch dahil sa lakas ng demand. Ilang servings yung nasa-sell mo everyday? On the average, mga siguro per day, hindi bababa ng 50. Madami na din, oo. Tapos kapag malakas, Siguro nasa 70s, 80s. Since yung coffee namin is affordable and in terms of sales, okay din since madami talagang tao na tumatangkilik sa kape. Mas lalawak pa ang oportunidad sa mga gustong magnegosyo sa bansa. Ito ang inaasahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na 2 taon sa pakikipagpulong ng Presidente kay BSP Governor Elly Remolona Jr. Inilatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga hakbang na maghihikayat sa pagpapalago ng negosyo. Kabilang dito ang pagbaba ng Monetary Board sa interest rate policy ng bansa mula 4.75% noong Oktubre 2025, ginawa na itong 4.5%. Ang ibig sabihin niyan, mas maliit ang ipapatong na interes sa mga pautang. Ang resulta, mas abot kaya ang paglo-loan sa mga bangko para magsimula o magpalaki ng negosyo. Binawasan din ng 0.25% ang interest rate sa lending at overnight deposit. Taya ng BSP, magiging banayad ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang 6 na buwan ng 2026 bago tuluyang umarangkada sa 2027. Ganito rin ang nakikita ng World Bank. Inaasahan kasi ang paglobo ng private consumption kung mananatiling mababa ang inflation, matatag ang employment at abot kaya ang singil sa mga pautang. Iginiit naman ng World Bank na dapat maging mabilis din ang pag-unlad ng mga low-income at middle-income regions para maging balanse ang pagsulong at maging mayabog pa ang ekonomiya ng bansa. Clazel Padilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.